Makapapriso ba ang pagpanglibak? Kana nga istoryahon ato na siya hisgutan, mga ka-open-minded, kay kana nga istoryahon common na siya bisan asa nga lugar dinhi sa Pilipinas. So, bisan asa ka diri sa Pilipinas, naa ginang mga marites or mga libakira. So, ang pangutana, pwede ba mapriso or makapapriso ba ang pagpanglibak? So, sa ilalom sa Artikulo 358 sa Revised Penal Code sa Pilipinas, ang oral defamation o slander usa ka krimen nga dunay duha ka klase. Una, grave oral defamation o grabe nga pagpanglibak. So, silot ani, aresto mayor sa taas kayo nga yugto. 4 ka bulan ug 1 ka adlaw hangtod sa 6 ka bulan. Hangtod nga presyon correctional. Sa pinakagamay nga yugto, 6 ka bulan ug 1 ka adlaw hangtod 2 ka tuig ug 4 ka bulan. O adunay multa nga moabot og 1 ka milyon. So, Sana kinamay nakira diya mag-isip-isip na mo, maguna-una mo. Kung naa mo 1 ka milyon, pwede mo manglibak. So ikaduha, simple or light oral defamation. Murag simple ra nga pagpanglibak or dili ra kay siya bugat. Ang silot ani, aresto minor, 1 ka adlaw hangtod sa 30 ka adlaw. Multa nga dili mulapas sa 20,000. O, kinsa pa yung libak diha? Pwede sa parehas nga silot o multa. So, kani nga mga panghitabo sa panahon sa prescription, kinahanglan isampa ang kaso sulod sa 6 ka bulan gikan sa adlaw nga nahitabo ang pagpanglibak. So, unsa may dapat nato mga hinumduman? Ani, malisya automatic nga gituhuan kung walay ebidensya nga ang pagpahayag, tinuod o gihimo uban sa maayong tuyo. Ang korte motimbang sa konteksto sama sa lugar, paglitok o relasyon sa naglitok o na biktima aron matino kini matimbang-timbang nila kung unsa ka grabe o simple ba ang slander. Kung biktima ka, maayong maayo pagtabang sa abogado aron matihap ang kaso sa hustong pamaagi. So, unsa kay mga factors or what are the factors nga hinungdan or makahinungdan ani nga paghitabo whether the defamation is considered grave or simple. So, number 1, content of statement. So, it is inherently hateful or cautious or deeply insulting. The second one is circumstances. What is said publicly with heightened ill intent or toward vulnerable or suspected individuals. Pangtulo or number 3, context and intent. Did it create serious reputational harm? The court analyzed these factors to decide appropriate level of punishment. Relevant nga kaso sa oral defamation is dapat ay gitawag na libel or cyber libel. Kaning libel mo ni siya direktang pagpakaulaw, din kining gitawag natong cyber libel, pagpakaulaw sa social media. So, common na kaya dili ta magpasagad og post nga ginamention ang mga ngalan kay posible or possible nga pwede ta makasuhan og libel or cyber libel kanang dili nato ma-prove nga wala tay ebidensya nga gi-present or ginapakita nga mao to tinuod ba atong istorya. That's all. So, sa mga marites diha, magmatkon ta pirmi. Og I hope nga nakoy mga pagtulon-an nga share ani nga content og kadto daghang salamat. So, that's all. Thank you.